我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。Magandang hapon ho, Martes na naman ho dito sa programa Chinoy Public Service. Humingi ako ng konting paumanhin sa ating mga televiewer. Medyo napatagal tayo, may inaaskaso tayo ang ating papeles ho. Sa ngalan ni Penny Codemos, magandang hapon sa inyo lahat at sa Luzon, Visayas, Mindanao, naknunood at maswerte tayo sa hapon na ito. Ang kasama natin ay si Ami. Okay? Okay. Po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang Chinoy Public Service. Yeah, medyo matagal na inaskaso natin papeles. Alam mo na, government office, di ba? Okay. Magpe-prayer muna tayo. Magpaypay. Paypay. Magdasal. Magdasal muna tayo. Pasalamat sa ating Panginoon. Okay. Tapos headline. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe
the storm, the smallest play will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch olive, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch olive, or see the sky, then I know what I believe. Okay, Ami, ang ating balita, headline. Headline na tayo agad, sir. Mamaya may interview tayo. Hindi, iano ko lang sana, sir, di ba? February 19 ang inyong Chinese New Year. Oo, Malapit punta tayo, yan. Ano bang ano natin doon, sir? Ano bang mostly, mga matagal pa activities? naman eh. We had 2 week, pak malapit na. Di ba? Meron pa tayong okay. 2 linggo eh. Sa bagay, pero Umpisa yung natin. paghahanda, ano bang paghahanda ngayon sa Chinese community? Mostly mga pagkain alay sa mga Buddha. Tapos tikoy, pag madaling araw, nagsisimba na. Madaling araw for New Year's Ano yung 19. parang simbang gabi rin sa Pilipinas. Oo, ganun. 19, paagahan punta. Kasi yung kamag-anak, magsama-sama this 18. 18 ba? Tama ba? 19. Oo, 19 New Year eh. Oo, ganyan. So, 18 pa lang, magsasama-sama na kayo. Oo, 19 New Year's na. Dispiras ng New Year. 3 araw para holiday Oo sa nga. Chinese calendar. 3 araw ang holiday. Sa China, sa Hong Kong, 3 araw holiday. Pati dito rin sa atin yun, Ay, sir. iba naman culture natin. Pilipino hindi naman. Siyempre si Pero declare holiday Presidente yun, natin ha? Chinese na. Declare holiday, Declare holiday yan, Pero maganda, kumain kayo ng, mahaba-haba. Chinese calendar yan, sir, eh. Kaya, Oo, pero, 3 araw. sa Chinese, sa calendar natin sa ay dineclare na ba? Pero every year, declare holiday yan. That is regular holiday. So, mahaba-haba. Oo. Okay. Okay. So, dun sa ating headline natin, sir, ako ang gusto ikaw kong na. ibalita eh, yung sa Oo. nalalapit nating... Lahat basahin mo. Ayoko nga. Dun sa nalalapit nating eleksyon. Basta 2:30, meron tayong interview. Diba? Yung eleksyon natin, sabi dito, Yung mga maiksi na lang. ng kontrata sa Smartmatic. Nararapat ba kaya? Abangan natin. Okay. Ito sinasabi sa balita na iginiit ng nagretirong tagapangulo ng Commission on Election na si Sixto Brillantes na nararapat na ang pagbibigay nila ng kontrata sa Smartmatic sa paggamit ng mga precinct count o optical scan o PCOS machine para makatipid ng malaki ang gobyerno sa halalan sa susunod na taon. So, malapit na talaga yun, sir, kasi next year na yon. Sa kanyang huling talumpati, matapos magpaalam sa mga tauhan ng COMELEC, Kamakalawa, sinabi ni Brillantes na ipaglalaban nila ng todo kahit saang korte ang pagbibigay ng kontrata sa Smartmatic. At ipinamukha nila sa kanilang mga kalaban at maingay na poll watchdog na tama ang desisyon ng komisyon. Sinabi pa ni Brillantes na pinirmahan ko na yung contracts for the diagnostic refurbishing and repairs. Pero para kasama lang dito ay ang pagsasaayos ng lahat ng sira ng mga makina.
napakalaking bagay sa amin yon. It will also involve replacement of destroyed machines na wala dati sa original na proposal ng Smartmatic. So, ito yung sinabi ni Brillantes. Ipinaliwanag ni Brillantes na hindi sila nagsagawa ng public bidding para sa pagsasaayos ng PICOS machines dahil sa ang Smartmatic ang supplier ng mga makina at sila ang nakakaalam kung ano ang mga sira ng mga ito. Habang maaga, di ba? Mga sira makina. Dapat talaga, ngayon pa lang iayos na nila kung ano ba yung mga sira doon sa ating mga gagamiting PICOS machine kasi mas malaki talaga yung menos sa oras. Mabilis mabilis. Isang araw lang gagamitin taon lang yan. Ako'y naka-experience magboto, mabilis lang. Kaysa bibili pa tayo ng bago, di ba? Oo, sir. Nandito ang ating balita. 10,000 huli sa anti-jaywalking campaign ng MMDA. Maitingin ang Metro Manila Development Authority ang papatupad ng anti-jaywalking campaign kasabay ng pagsasabing may higit sa 10,000 ang nahuli ng lumabak dito. Ayon sa MMDA, sa ngayon ay nasa 500 ang multa ipinapataw sa mga nahuhuling lumalabak sa anti-jaywalking. Mariing tutukan din ang ahensya ang mga ito loading area sa madalas na maraming pedestrian at mananakay nang hindi sumusunod ang kanyang nakakadagdag na paito na traffic sa Metro Manila. Una na nilinaw ni MMDA Assistant General Manager na Operation Emerson Carlos na hindi lamang ang papatawid sa hindi lamang tawiran na may tuturing palabak sa jaywalking kundi maging ang paghihintay sa mga no-loading area. Hindi lamang umano panganib ang nakakaamba ang mga sumasakay sa hindi tamang sakayan kundi may epekto na ito ang daloy sa traffic. Sa tala ng MMDA na batit na mula August 2014 hanggang Enero sa 2015 nasa kabuuan ng 10,784 bilang sa mga nahuling lumabak sa anti-jaywalking campaign. Bukod na sa multas ng 500, sila inuubigan na sumasailalim ng community service sa loob na 3 oras at sa ilalim din ang mga violator sa disaster seminar. Okay naman kasi meron naman ibang mga di ba? Ami. Ay walang disiplina. Unang-una kasi doon. Tawid na tawid. Kung tayong mga Pilipino ay disiplinado at susunod sa batas na yan, wala talaga magiging problema. Kita mo, last time, sa bagay, hindi natin nahabol yun sa Pope Francis. Pero, nasa tao din, kita mo, very well disciplined tayo. Di ba? Ano sabi ni Pope? Medyo meron tayong discipline ang mga Pilipino. Kung gusto nila, kung ayaw, wala na tayong magawa. Tsaka hindi naman mahirap yun, kumbaga para sa kaligtasan din naman natin yung mga commuters at saka yung mga taong dumadaan na yan sa mga hindi ligtas na daanan, di ba? Kasi pag na-disgrasya sila o nabangga ng sasakyan, sino ba ang mapeperwisyo? Tsaka hindi violation mga traffic. Minsan may lalakad na tapos tumatawid. Kaya okay na, pabor tayo sa ginawa ng 500. Tsaka dinagdagan na yung mga tulay na mga footbridge natin sayang yung ginawa nila. Kaya yan na yung tamang daanan ng tao. Tama, tuwiran ng daan, tawid ng daan. Okay. Next, ano pa balita natin? Sa akin, ang gusto ko pa uli ay yung tungkol uli sa Comelec. Syempre, sige, sabi rito, bata ni Mar ang talaga sa Comelec. Una, yung kinastigo kahapon ni United National Alliance o UNA, Interim President Toby Chanco ang umano'y paggapang ng maka-administrasyong Liberal Party para maitalaga sa Commission on Election. Ang personal na abogado ni DILG Secretary Mar Rojas tinukoy ni Chanco na si Jonathan Tenefrancia, isang election lawyer ni Rojas, at sinasabing itatalaga ng Malacanang para ipalit kay Comelec Chairman Sixto Brillantes Jr.
na nagretiro na kamakalawa. Kasabay ni Brillantes sa pagre-retiro sina Commissioner Lucinito Tagle at Elias Yusuf. Ang mababakante nilang pwesto ay kailangang punuan ni Pangulong Aquino. Sa madaling sabi, merong bentahe ang maka-administrasyong partido para sa halalan sa 2016. Lahat ng magiging 7 commissioner ng COMELEC ay mga Pinoy appointees. Di ba, sir? Yeah. Okay, Sa pangunguna ng mga Mar Diehard, makakaasa ba tayo ng malinis at tapat na halalan sa 2016? Yan ang tanong ng mga kababayan natin. Oh. Hinamon naman ng una si Rojas na linawin ang kanyang papel sa pagtatalaga kay Tenefrancia sa COMELEC na nakikitang kaibigang kaalyado kapag naging tagapangulo ng komisyon. Ipinahawatig din ni Chanco na tulad din ito ng tangka ng LP o Liberal Party na italaga ang kanilang mga kaibigan sa COMELEC noong 2013 na inilabi ni Senator Franklin Drilon ang pagtatalaga kay Makabangkit Lanto bilang COMELEC Commissioner. Ayon pa sa una, si Tenefrancia ay isa sa mga bright boys ng the firm ni Attorney Nunong Cruz na managing partner ng Cruz Marcelo Tenefrancia CMT na kumalas sa Villaraza Cruz Marcelo Angangco Law Offices. Dating senior partner ng CVC Law si Tenefrancia. Nagtrabaho rin dati sa Malacanang si Tenefrancia noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo at isa rin siya sa mga prosecutors sa kasong plunder noon laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Binanggit pa ni Chongco na si Tenefrancia rin ang Deputy National Coordinator ni Aquino Rojas Bantay Balota o ARBB na binuo para bantayan ang mga boto ni Aquino at Rojas noong 2010 national election. Si Tenefrancia rin ang abogado ni Rojas sa eleksyon protest nito laban sa pagkakapanalo ng ngayon ng Vice President Jejomar Binay noong 2013. So, ibig sabihin lang, sir, ay bata nila yung ilalagay nila sa COMELEC. Siyempre. So, paano ba yan? Sa bilangan yan, di panalo ka agad. Di ba, sir? Ay, nako. Okay, susunod. Lalaki tinumba dahil sa droga. Onsehan sa droga ang isa sa mga tinitigan ang motibo ang pagpatay sa isang lalaki kamakalawan ng gabi sa Parola Compound, Tondo, Manila. Kinikinala si Superintendent Jackson Tulyao, hepe ng Manila Police District Moriones Station. Ang biktima na si Mark Evan Sebastian, 24, naninirahan sa Gate 12 Area B, Parola Compound, Tondo, Manila. Batay sa imbestigahan, naganap ang insidente dakong alas 8:30 kamakalawan ng gabi sa Gate 13 Area B, Parola Compound. Nabatid na nakatayo ang biktima sa may Gate 13 sa Parola ng lapitan ng hindi nakikilalang suspect at barilin ang una. Natamo ang tama ng bala ang baril sa kaliwang mata sa dibdib si Sebastian. Hinalang pulisya, posible may kinalaman sa droga ang papaslang dito. Ano masasabi mo? Tama? Puro drug. Okay? Okay. O, ano pa topic iba? Ano pa ba? Pag-usapan natin, sir, yung nangyaring ikwentro doon yung sa SAP or yung Pollen 44 natin sa Masasapa, di ba? Kayo ba, ano bang tingin nyo doon? Ano bang tingin nyo doon sa nangyaring yon? Para sa akin, paubayan natin ang international, di ba? Meron tayo na-create na international. Kung pwede ho, kasi sobrang dami umiimbestiga eh.
merong Congress, may PNP, may ombudsman, nahihilo na lahat ng tao. Pinapaikot-ikot na nila Oo yung nga. investigasyon dahil oo. inililigaw kasi nila yung isip ng Oo, mga kasi tao. iba-ibang lalabas yun eh. Di ba sa dami mga facts finding, nalilito na. Kaya para sa akin, sa international sila na makhusga. Okay ba sa'yo para sa akin? Unang-una dyan, wala kasing... paano ba sasabihin? Kung paaasahan natin yung ating gobyerno dun sa pag-iimbestiga, yun nga, sinasabi natin is pinapaikot-ikot lang nila yung investigasyon dahil pinagtatakpan nila kung sino talaga yung tunay o yung sino yung nag-utos master. o nag-command doon sa mga... Kaya kanya-kanyang di ba? Kanya-kanyang opinion eh. Kaya mahirap tayo mag-opinion din. Tama? Pero dapat talaga yan ay, syempre, pag-aral, imbestigahan ng Senado yung nangyaring yan dahil napakarami nating kapulisan yung nagbuwis ng buhay doon ng ganun lang kadali. Di ba, sir? Oo. So, kawawa naman yung pamilya, yung taong yun na talagang naging nagpakamatay dahil sa kanyang tungkulin na dahil kinuman sila, nadunang sila, pero kung pag-aaralan mo yung investigasyon, talagang kumbaga para na silang pumunta sa kamatayan nila dahil wala silang ligtas dun sa lugar na kaya tawag ng bayani eh. Oo. Kaya at saka lang, talagang dapat lang na sila ay ibilang sa mga bayani ng bayan. Kaya nga, ang hinanain nila, gusto niya yung katarungan. Hindi sila nahinanakit na sila namatay dahil sa bayani. Ikaw ba, gusto sir, nila pabor justice. Oo, sabi justice. rito ni Erap, pabor ka ba dun sa BBLs? No comment na tayo dyan. Yung suspindihin yung BBL, pabor ka ba dyan? Sa tingin ko, kailangan na imbisigan natin muna bago pag-usapan ng BBL. Mauutak naman din kasi sila, sir, Kasi hindi pa final kung ano talaga ang pangyayari. Kasi, alam mo nangyari yan, may private army, nangyari daw, ha? May MIL, may ang daming grupo na kisali na. Oo nga. Kaya dyan Dalawang grupo, nagpapagulo. talagang tumugis dun sa ating mga kapulisan. Okay. Diba? Pero lumalabas din na nung oras na yon ay nag-declare sila ng ceasefire. Okay. So, paano mangyayari? Paano? Sige, yun yung, parang yun yung inanong... Para hindi tayo mahirapan, itong balita natin. Era, pabor sa suspendihin ng BBL at tahasan sinabi ni Manila Mayor Joseph Estrada na pabor siya na suspension ang Bangsamoro Basics Law hanggang walang malinaw, tama, na papanagot ang ng mga pakamatay na 44 na membro ng Special Action Forces sa Masapano, Maguindanao. Ang pahayag ay ginawa ni Estrada matapos na maikling programa Battle for Manila na dinaluhan ng mga veterana mula sa ibang bansa. Ayon kay Estrada, dapat munang maging malinaw. Tama, bawat isinasal ang BBL, maging patas ang lahat na kinaukulan. Mas mainam na may managot muna sa Fallen 44 bago pa lamang isulong BBL. Anya, ang mga ito ay para kapakanan ng mga miyembro ng SAP na luphan na apektuhan na pakamatay ang kanilang mga kasamahan. Paliwanag na alkade, hustisya lamang ang sigaw ng mga pamilya. Dapat na maibigay ang pamahalaan upang maiwasan na rin ang demoralisasyon ang ibang pulis. Gayon din ang mga sundalo na patuloy lumalaban sa mga rebelde. Tama. Ang opinion namin ni Erap halos parehas, di ba? Kailangan imbisigan natin mabuti bago ipasa ang BBL. Wala naman masama, di ba? Walang naman masama na ano ba talaga nangyari? Sino mananagot? And then, yan, okay na. At least, labas na ang resulta. Tuloy ng BBL. Ang problema nga kasi, sir, dun sa yung mananagot, hindi nila matukoy dahil yung ating mismong nasa gobyerno. Kaya, diba? in the meantime,
lahat tayo taga-media, no comment muna. No comment muna. No comment muna. Pero syempre, Mahirap yun sa ating sarili. Hintayin natin yung resulta. Hindi naman tayo pwedeng dumepende lang rin sa resulta nila. Syempre tayo, pag-aaralan natin yung nangyari, kumukuha tayo ng opinion sa iba. Para sa isip ko, kung anong cambio niya, susunod na lang tayo. Hindi tayo pwede mag-forecast. Sunod-sunuran na lang tayo, sir. Ganyan na lang talaga. Wala. Sige, mag-commercial break na next. tayo, Allen. Susunod na balik. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Hello. Balik tayo sa ating programang Chinoy yan. Public Service. Napakaswerte ho natin dahil sa hapon na ito, ang kapiling natin ay isang bagong PIO, Public Information Office ng PNP. Oo. Si Generoso Salvo. Yan. Habang kinokontak natin si Magandang- Sir Generoso R. Servo Jr.,
At Oo. syempre, bigay muna natin yung ating website para tayo Oo, para tayo ay kanilang mapanood Oo, sa yan, Ustream, tama. di ba? Okay. Kami po ay inyong mapapanood sa www.ustream.tv/channel/kakampi online. Oo, Yan, i-type nyo lang po yan sa inyong mga browser at lalabas na ang aming Ang location Kakampi natin online. ay At syempre, kami ay inyong, ito pa, bukod doon, pwede nyo rin pong mapanood tayo ng live na live sa kakampi.news.blogspot.com. At kung gusto nyo bisitahin yung aming website, ito po yun, kakampi.wix.com/kakampi. Ang kakampi po namin ay double M po. At syempre, kami ay inyong mapapasyalan o kung nais ninyo kaming bisitahin dito sa aming studio, kami po ay inyong matatagpuan sa 2897 FB Harrison Street, corner EDSA, Pasay City. Ito po ay matatagpuan sa Pinoy Pamilya Compound. At kung kami po ay nais ninyong tawagan, ito po ang aming mga numero, 553-8656 at 788-3607. Yan. At habang hinihintay natin na pumasok sa kabilang linya ang ating i-interviewin na si Sir Generoso R. congratulations, Servo bagong Jr. appointment lang siya. Good job siya. Yan, Allen. Okay na ba? Okay. Okay. Siyempre, ano pa bang kayo, sir? Ready na ba? Mag-isip na kayo ng itatanong nyo kay sir. Meron na. Ikaw na. Isa na tatanong ko. Meron. Wala ko kasi idea. Naghahanap nga ako ng ano sa kanya. Mamaya na tayo sa balita. Hintay natin. Baka mamaya may lakad na naman si Sir Generoso. Habang hintay natin. Okay. Balita muna tayo ha. Habang, maiksi lang ha. Maiksing balita lang daw. Maiksi lang. Ito, sabi dito, pinasasoli raw ang mga baril na kinuha ng MILF. Ito'y karugtong pato ng balita natin sa SAP Pollen 44. Okay, yan, ready na daw. Sagutin mo na. Okay na. Magandang hapon ho, Sir Generoso. Hello, Sir Saloy. Yeah, kumusta? Long time no. Thank you, binigay mo pakataon na ang ating program. Malabo pong linya nila. Malabo. Malabo daw. Sir, nadinig, okay na? Yes, sir. Sige, sir, ipasa ko na lang po kay sir. Ano, sir, interview na po? Ready na po, ready na? Babatiin namin muna. Kasama ko si Ami, ang aking host. Sir? Yeah. Okay na? Gan na? Pwede na? Malabo, sir, eh. Malabo ba? Ayan, sir, pwede na po siguro. Okay. Okay na po. Ipasa ko na po, sir. Ready na po. Ami. Sige, sir. Sandali, sir. Ipasa ko kay Sir Bob na po, ha? Okay. Sige, sir. Sandali lang po. Grounded. Talagang nakakainis. Hello? Hello, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon ho. Ikaw na. Hello? Hello, Sir? Sir Generoso? Magandang hapon po, Sir Generoso R. Servo Jr. Hello, sir. Hello? Hello? Sir Generoso? Magandang hapon ho, Sir? Sir, nadinig niya, Sir? Hello, sir. Yeah, magandang hapon ho, Sir Generoso? Sir, hindi po kayo malabo. Ipanin na lang po namin yung oras. Okay, hello. Okay na? Okay na? Wala, sir, malabo. Inano na lang. Ito nga, sir, hindi ko maintindihan. Magandang hapon ho, Sir Generoso? Sir? Hindi, si Kanto, sir. Also, may pauto, sir. Hindi pa po siya. Okay, sir. Hello, sir. Sige, sir. Tatawag na lang kami uli sa inyo. Contact po kami. Garbo ko, sir, eh. Sige po, pasensya na po. Dial mo uli, Allen. Salita ka. Hello? Hello? Malabo ang dating sa kanila nung ang linya natin. Bakit ganyan? Tawagan mo uli. Tawagan mo ulit. Tapos wag mong ilaylay. Ilapag mo lang.
Praise ba? Communication natin. Hello. Hello, magandang hapon po, sir. Hello, sir. Okay na po ba? Medyo gargle po, sir. Gargle po. Garalgal pa rin. Malabo yung linya. So may problema po tayo sa linya, sir. Pero, pwede po ba namin makausap si Generoso? Hello po. Nag-echo. Pasisya na po, baka may problema po ang linya. Sa amin linya may problema. Hindi ko po alam, sir, kasi nag-echo baka sa amin po. Bakit po yung linya, sir? Ba't yung isang number po kanina, hindi naman po ganito? Bigay ko na sa number, baka mas maganda. Tatawag ulit tayo? Sir? Sandali lang, wala eh. Ibang number, sir. Try niyo po ibang number, sir. Ano number? Ibang number? Ano po yung pwedeng tawagang na numero, sir? Ha? Okay. Yan. Habang kinokontak natin sa kabilang linya, siya ba ay General Generoso R. Serbo Jr., ang bagong PIO ng PNP o Directorate for Intelligence. Sayang, ganda talaga. Okay. Dahil medyo may problema lang sa linya natin o may technical problem tayo, hintay-hintay muna. Your dial is incorrect. Your dial. Incorrect. So, pag-usapan muna natin uli yung Pauline 44. Yan. Tumawag siya? So, hindi kaya tumawag ulit? Okay. So, sa Pauline 44, dapat ay nasa libingan daw ito ng mga bayani, yung ating mga kapulisan na namatay sa Masasapano, Maguindanao. Yun nga, karapat-dapat lang rin naman sila na bigyan ng ganong ituring na mga bagong bayani ng bansa dahil sila ay nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa tugis dun sa international na kriminal ng na nandito sa atin. Ayaw? So wala na talaga, Allen. Sira communication natin. So yan, itutuloy ko na yung balita ko. Isinusulong ng Kamara ng mga oposisyon congressman ang paglalagak sa Pauline 44 sa libingan ng mga bayani bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga ito. Sa House Resolution 1870 ng Independent Minority Bloc sa pangunguna ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez at Buhay Party List Representative Lito Atienza, nakasaad na pinakamabigat na sakripisyo ang ibinigay ng bansa ng 44 SAP at itinuturing na bayani ang mga ito. Maging si Pangulong Aquino ay kinilala ang mga kabayanihan ng Pauline 44 sa necrological rights para sa mga nasawi, kaya nababagay ang mga ito sa libingan ng mga bayani. Ito ay sa Port Bonifacio, Taguig. Bagamat ang libingan ng mga bayani ay itinatag para sa mga nasawing magigiting na sundalo, maaari namang umanong ilibing dito ang Pauline 44 dahil marami na rin naman non-military personnel na nailibing dito bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa bansa. So, yun. Yan ang balita na ating sinasabi na dapat lang na bigyan ng ganitong pagkilala ang ating Pauline 44. Siyempre, wala na talagang makontak si Allen. Hindi. Gamitin natin PLDT ng direct na. Habain natin yung linya. Hindi, sir. Hindi obra yun. Hindi obra. So, sa kanila ang may problema, Allen. Hayaan mo na, wag mo nang kontakin. Sira. Okay. Next. Hindi. Bigyan mo sa akin yung dahil na 721-317 na.
Commercial break muna. Seven to one? 7 to Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Hindi na tatawag. Okay. Patuloy tayo sa ating balita. O, weather bureau muna. Kasi sila yung signal nila. May weather bureau ba tayong makakontak? Yan, syempre, ulitin lang natin yung ating mga website at mga dapat nilang puntahan o i-type sa kanilang browser upang mapanood po ninyo ang aming programa dito sa Kakampi Online. Kami po ay inyong mapapanood sa www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. At pwede nyo rin po kaming mapanood ng live sa aming blogspot. Ito po yung kakampi-news.blogspot.com.
blogspot.com. Live na live po yan. At pwede nyo rin pong bisitahin ang aming website sa kakampi.wix.com/kakampi. Ang kakampi po ay M. At ang aming mga numero, kung kayo po may gustong iparating sa amin o ipaabot o nais i-share, kami po ay inyong matatawagan sa mga numerong 553-8656 at 788-3607. At ang aming opisina ay kung nais niyo po kaming bisitahin o gusto ninyong mag-guest sa programa ni Sir Chinoy sa Chinoy Public Service. Teka, oo. Nakalimutan tayo. Baka makalimutan natin ating program introduction. Meron na. Oo, syempre sir, hindi makakalimutan. May gusto humingi ng tulong, public service, pwede kayo tumawag. O opinion nyo, suggestion, pwede kayo tumawag dito. Okay, kami po ay inyong mabibisita sa opisina dito sa 2897 FB Harrison Street, near corner EDSA, Pasay City. Kami po ay nasa Pinoy Pamilya Compound. Okay. At syempre, nasa kabilang linya natin si Buddy Hiner. Magandang hapon ho, sir. Magandang hapon naman po kasamang Ami, Carlos. At thank you. Sige, forecast natin At narito naman po ang update tingil po sa lagay ng ating panahon. Ang sa kasalukuyan po, Northeast Monsoon o kaya yung amihan po nakaka-apekto dito po sa Luzon at sa Silangang Kabisayan. At bunsod nito ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Ilocos, Cordillera, Kabikulan at Silangang Kabisayan at mga lalawigan ng Aurora at Quezon ay makararanas sa maulap na kalangitan na may mahinang mga pagulan. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng bagyang maulap hanggang sa kuminsan ay maulap na papawirin na may pulupulong mahinang mga pagulan. Samantalang nalalabing bahagi ng Kabisayan at Mindanao ay magiging bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat at pagkulog. Ang tinatayagwat ng temperatura dito po sa Metro Manila ay nasa pagitan po ng 19 hanggang 30 ang taas ng Celsius. At sa ngayon, nakatas pa rin po ang gale warning dito po sa seaboards ng Northern Luzon, Western seaboards ng Central at Southern Luzon, Kabisayan at saka Mindanao. At payo pa rin natin sa ating mga kababayan mangingisda at yung mga maliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalawad sa nabanggit na lugar sa kadahilanan po na maalon hanggang sa napakalong karagatan mula 3.4 to 4.5 meters po ang taas ng alon. Ang one time at Philippine Standard Time ay ganap na po alas 2:47 po ng hapon. Mula pa rin po sa weather forecasting section ng Pag-asa DOST, ito po si Buddy Javier nag-uulat. Yun. Maraming salamat po, Sir Buddy Javier. Napakaganda ng boses, Sir. Sir, sa susunod po ulit, Okay. Next. MMDA? Hindi na. Okay, may MMDA pa. Okay, ano pa, Sir? Balita muna. Balita. Wala na tayong mababalita. Kundi pag-usapan na lang natin yung ating kanina. Wala na. Oo. Sirang communication ang ating Public Information Office sayang. Marami tayo. Sir, ano ang... Next week na lang. Ano ang sa inyo? Itatanong ko lang. Ano yung... Ano nyo sa Chinese New Year, di ba natin ay, sa 2015 natin ay Year of the Sheep. Yan. So, ano ba ang sheep para sa inyo? Sheep. Teka, sandali. May kodigo si Sir. May kodigo. Ngayon. Year of Horse. Yan dito. Yun ang may apekto lang ang yung 1966. 1966. Ano? Babae. Ingat lang dahil fire horse siya. Fire horse. Tapos Year of Snake. Okay, may oras pa ba tayo? Meron pa, Sir. Sige. 10 minutes. 1953, 2003 ay okay naman. Doing what you want. Walang pipigil na sa'yo. Ingat basta okay lang Year of the Dragon, Progressive Year 2000. Okay naman, wala na, successful lahat. Wala naman problema Dito. Pero syempre, bukod dyan, dapat
yung ating tumugba naman sa mga nangyayari din, sir, no? Sa tingin niyo ba wala mga masyadong kalamidad din? Wala, I think wala. Kasi mabait siyang ship, mabait no? kasi. Hindi siya magagalit, Saka hindi na gano'ng maraming mga bagyo dahil dumating ang ating Santo Pope Francis. Malaking tulong yan. Year of Ox, parang okay na rin. 2000, halos lahat ng mga zodiac sign maganda itong taon na ito sa ating mga walang masama, everything is good. Saka this year is maganda ang ating economy. Marami mga capital gusto mag-invest. Yung mga negosyo natin. Maganda. Pero ano bang magandang negosyo ngayon? Yung papatok? Parang maganda yung pagkain saka real estate. Okay. Pagkain. So, pagkainan. Kainan. Yan. Karinderya. Mga karinderya. Kita mo, lumalakas ang negosyo. Di ba? Economic natin, maganda. Infrastructure. Kaya lang, ang ating president, kailangan ingat lang sa mga desisyon agad-agad. Yan ang may, okay naman ang ating politics. Okay naman. Hindi naman makakagulo. Dahil dumating na si Pope Francis Parang alalay Diyos. Sa tingin nyo na anuhan siya na malaking bagay. Alam mo, malaking bagay dumating si Pope. Mawalan bagyo. Tsaka mga calamity. Sana, I hope. Makakaisa pa tayo. Sana bumait na yung mga korap sa gobyerno. Unity. Di ba sabi ni Pope? Unity. Pag oras may gumawa mga kasamaan ng hindi maganda, yun natin pakita kay Pope. May advice sa atin Speaking of gobyerno, sir, kayo ba naniniwala dun sa mga ibinibintang sa mga binay? As of now, no comment tayo. Kasi walang tunay na papeles pakita. Kaya mahirap inilalagay lang nila yung tsaka matagal pa naman kinakaladkad nila yung pangalan ng mga binay talaga campaign against the politics. Isang 2016 pa naman di ba? Isang strategy na yan ng mga kalaban ni binay sa politika. Basta importante, para siya ay ibagsak. Importante, magdasal tayo. At saka ang importante, saka malapit tayo sa Diyos para umiwas sa ating mga kapahamakan. Yung mga nagawa niya, yung mga nagawa niyang kabutihan sa mga kababayan natin, sa mga Pilipino, yun yung titingnan ng mga tao. Sana dalangin. Kahit na anong balita yung mga lumalabas. Sana dalangin ko si Pope every year punta dito, January. Para certehin naman. Di ba sir, meron uling magaganap na sa CBCP. Meron sa CBCP. Siya ay invited din doon. Di ba, at least sa Pilipinas pa rin. Hindi, sana invite natin sa Manila. Kasi maraming gusto makita si Pope. Maganda yung mukha niya. Talaga, nakaka-attract yung mukha niya. Sa lahat na santo, ewan ko itong paborito ko. Ewan ko tsaka bakit. tingnan mo naman sir, pag pinagmasdan nyo talaga yung mukha niya. yung mukha niya, talaga. Andun talaga yung Diyos, Diyos talaga yan. Mukhang Diyos yan talaga. Hindi sabihin, mo talaga yung ramdam mo yung kanyang tsaka maganda, ang magandang salita niya, di ba? Paniwala, Dati, hindi sa inano natin, di ba? Dati mga pare, bypass niya mga mahirap. Ngayon, sinabi niya, ang mga mahirap dapat tayo'y ay maganda pakikisama. Sa lahat na pops, siya nagsabi, di ba? Sabi niya, open mo mga simbahan sa mga mahirap. Kaya dapat talaga yung simbahan libre na, hindi na nagbabayad. Oo, sana Sana yung kaya niya, kung pag hindi kaya, hindi, lalo na mga tao, minsan patay na, tapos, di ba, gusto mag-bless, hinihingi. Tapos yung mga offerings, wag na nilang uubligahin na mag-offerings ng, ibig sabihin, kung ano na lang yung kusang loob at yung nakayanan ng mga tao nagsisimba, yun lang yun. Tsaka may paalala niya sa mga pare, huwag maging kasali sa mga politics. Huwag na silang sumausaw. Sumausaw na sa mga politics. Usapin ng mga politika. Try to be honest, no corrupt. Okay naman sinabi niya. Marami ako nakuha niya. Ipagdasal na lang nila yung mga tao sa gobyerno na malaking bagay. Maging unity. Yung may kagalit tayo. Maging honest. Di ba? Tama din yun. Oo. Saka isa lang request ang iba. Sana pakisabi ng K-pop na mga Catholic school, wag naman palagi tinataasan ng tuition fee. Yan. Kaya yan ang request mga estudyante sa atin wala na talagang tuition fee, sir. Hindi bale. Wag na tuition fee. Wag na
taas na taas. Kawawa na ang tao ngayon. Kasi alam nyo, maraming Tama. gustong mag-aral. Hindi mo napansin halos mga Catholics ko, siya nangunguna, Na taas hindi mga tuition nakakapag-aral fee. dahil sa mataas na tuition fee. Ganyan na, todo na lang. Kunting kita lang mga Catholic school, huwag naman sobrang pangingigil sa mga estudyante. Okay, yan. At wala na po tayong oras, sir. Okay, sa nga Kaya tayo ang ating nagpapaalam na program, sa ating yung programa, si Pinoy Public Service. Nicodemus. Salamat yan. ho. At At sa ang ngalan ating ng- Chinoy TV program, ay especially si Ami. Ah, Yan, first time syempre. kasama natin. Oo, sa Maybe ngalan ng next week ating- makausap natin si, kasi nasira communication natin, ang ating Sino? Public Information Office, si Generoso Selvo. Si Maligayang General. bate. Bumalik ulit. Dati ho, naging public information. Ngayon, ewan ko, nagbago na naman Si mo. General Generoso Selvo. Selvo. Yan, sana Siya sir, naging, makapanayam ka na namin next week daw. Oo. Makapanayam ka ni sir. Sana Miss ka na ayusin ni natin. Sir Chinoy. Sayang, ganda talaga Oo, ang topic kala ko pa natin naman matutuloy na. Kabago-bago lang siya, oh. Hindi, pero ngayon, nagkaroon nga ng technical problem dun sa ating Technical linya. problems. Pero okay. Talaga, ang salat na opisyales siya nga na siya hindi talaga pang na salita, tinutupad niya. Hindi sa ayaw niya. Kita mo, kahit may meeting, tuloy niya, kaso yung communication natin sira. Yun. Di ba? Siya pa tumawag dito. Ibig sabihin, Siyempre, magpasalamat din tayo dun sa okay, mga taga-subaybay. PIO, lalo na si Alan. Siya nakauna, si Alan Usyami, yan ang gumagawa para maging connection. Secretary? Oo. Yung parang assistant ni Assistant. Public Siya yung Information. gumagawa ng Oo, schedule ni schedule. Ayan, Kaya sir. maraming salamat. Sana ho, Alan, next week. Sana Magpasalamat tuloy tayo, natin. sir, dun sa ating mga tagapanood. Oo, ating thank mga you very much taga-subaybay. sa ating, hindi. Salamat natin ang bagong PNP pala, si Espina, yung OIC. oo. At ang ating General mga Espina. government office, sana magtulungan na lang tayo. Okay? Sa mga mahihirap. Sana si Erap ay tumakbo na uli ng presidente, no, sir? No comment tayo. Pero pag tumakbo uli si Umiiwas Erap, tayo sa politics. boboto ako sa Maynila. Oo, hindi. Kasi Magpapatransfer umiiwas ako ng tayo Manila sa kahit mga- ako'y nasa Dahil Quezon City. Matagal pa tayo pag-usapan. Kaya wag muna kayo. Ito, in the meantime, General, tago kong papel. Next week, contact kita ulit. Okay? Sige, sir. Maraming Thank you very salamat much, sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Multi-program, Oo. ino-honor. Yan ang nagusto ko eh. Saan? Ino-honor niya ang program natin kahit maliit, kakampi. Oo, Diba? Yung yan. iba, hindi, why? Bypass ang mga program natin. Kaya nagusto ko mabait si public information. So, Okay. next week, okay? Maraming salamat meron po. pa tayo naka-line up eh. Walang- Pinadala natin sulat. In case pak hindi tayo maka-interview si Generosa, may naka-line up pa iba. Okay. Try natin. Yung mga ibinigay niyo sa akin pangalan kanina. Okay. Muna. Suspend muna. Baka mamaya. Sige. Okay, See you syempre. on next Okay, week. say bye-bye. Maraming salamat. Sa ngalan ni Faye Nicodemus, ang ating magandang si Ami. Yan ang proxy. Thank you very much. Ami Amar. Okay. At si Bye-bye. Sir Carlos Chua. 你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代
表我的心。已经打动我的心，深深的段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。